Hello mga master. Sa araw na to, meron naman tayong gagawin na repair. Dahil meron tayong isang kaibigan na humingi ng tulong. Dahil yung problema niya, yung rice cooker niya is hindi na makakaluto ng sinaing niya. So nagpa siya tayong tulungan siya at i-repair yung rice cooker niya. So huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa mga master. Umpisa na natin. Let's go! Ito na yung rice cooker na i-repair natin mga master. Medyo may kalumaan na siya. Kita ninyo, meron siyang mga kalawang. So, before tayo magsimula sa pag-repair nito mga master, gusto ko muna mag-shoutout sa ating mga viewers na sina Sir Reggie Copia, Sir Leo Jan Canarejo, Sir Daryl Bacabak sa SWAT IPPO, kay Narito Mike's Vlog, at kay classmate Hoxon. So, magsimula tayo mga master. According sa may-ari nito mga master, pag sinaksak niya yung rice cooker niya sa outlet, umiilaw naman yung cook niya na ilaw dito. Kaso lang, yung sinaing niya hindi naluluto. Bigas pa rin. At saka, yung tubig niya hindi kumukulo. So, subukan muna natin isaksak kung totoo yung sinasabi niya. Isaksak natin sa extension. Ayan mga master, totoo nga na umiilaw ito. Ayan o, kita ninyo. So ang gagawin ko dito, buksan ko muna to, saka i-tester ko yung mga terminals nya. Baka meron itong lost connections or yung wire nya sa loob ay may putol. So tanggalin ko muna sa saksakan ng plug niya mga master. Para mabuksan natin itong rice cooker mga master, tanggalin muna natin yung tatlong screw niya. So ayan na mga master, matanggal natin yung kanyang takip. So tingnan mo natin kung mayroong putol yung wire nya. Ay naku po, ito pala yung terminal nya ay nabali, natanggal dahil kinain na siya ng kalawang. O makikita nyo mga master, ito siya, putol siya dito. So ang gagawin natin dito, yan, dahil maraming kalawang, tanggalin muna natin yung kalawang nya, saka i-drill natin to para makalagay tayo ng screw with nut. Kasi hindi naman natin pwedeng idugtong lang dito yung wire kasi magkaroon niya ng lost connection. At saka, itong wires niya masusunog. So, i-drill muna natin to. Linisin ko muna. Ilihan natin to. Tapos, i-drill natin mamaya. Linisin muna natin to mga master. Pagkatapos, pag wala ng kalawang, drillan natin. Saka, lagyan ng screw with nuts kasama tong wiring. Kasi pag mayroong kalawang to, hindi natin nalinis, magkakaroon to ng lost connection. So, yung wire natin na to, pag may lost connection, ay masusunog to eh. So, linisin muna natin. So, ito na siya mga master. Lagyan natin ng butas, i-drill natin siya.
Pagkatapos nga natin ikabit yung wire sa terminal ng heating element ng ating rice cooker. So ibalik na lang natin yung takip niya. Tapos i-test na natin kung gagana na siya. Kukunin ko na lang yung kaldero niya sa labas, lalagyan ko ng tubig. Pagkatapos subukan kong pakuluin. Pag kumulo na, ayos na yung mga master. Ito na mga master, yung kaldero niya nilagyan ko ng tubig. So itigil natin, saksak natin dito sa extension. Tapos yun, hintayin lang natin mga ilang sandali mga master para makita natin na kumulo na yung tubig. Kung maririnig yung mga master, kumukulo na yung tubig sa loob, saka lumalabas na yung steam ng tubig natin na kumukulo sa loob. So buksan natin para makita natin na talagang kumukulo yung tubig. Ayan mga master, kitang kita nyo malakas yung kulo ng tubig. So naging successful yung pag-repair natin sa rice cooker na to. So yan lang mga master, maraming salamat sa panonood nyo.